Grabe si Afam, lahat ng masasakit na salita ibabato sa'yo. Mumurahin ka pa. Ipagdadasal ka pa na sana'y matigok ka na lang. Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang i-share sana ang tungkol sa aking karanasan with my Afam. I met him sa Facebook during lockdown pandemic. Yung wala kang magawa kasi nga lockdown. Bawal mag-open ng mga establishments. May karinderya po pala ako. Pero nung nag-COVID time ay nahinto ang business ko. Kaya focus ang oras ko sa internet. I added my Afam sa Facebook dahil nakita ko lang siya sa people you may know. Then he accepted me. We started chatting. Una po akong nag-hi sa kanya. Yes, I do the first move. Parang iwas board lang kasi nga lockdown. After that, we exchange messages every day. Nasanay akong sa mga oras na yon, I got a message from him. And I feel that he felt the same way too. Nararamdaman ko kasi na excited din siya every time na magka-chat kami. I told him everything about my situation. I am a single mom of 4. Iniwan kami nung tatay ng mga anak ko. Nasa akin po ang 4 kong mga anak. Ni pisong duling ay hindi nagsustento ang tatay nila. Wala rin naman siyang maisustento kasi until now, wala pa ring trabaho. Umaasa lang sa mga magulang niya. In short, napakabatugan. Actually, hindi po pala talaga kami iniwan dahil pinalayas ko siya. Napaka-irresponsable ng tatay ng mga anak ko. Pagkatapos kasi naming maikasal ay never na siyang naghanap ng trabaho dahil I have a good work before. Ako lang po talaga ang bumubuhay sa aming lahat. Dahil ang mundo niya ay nakafocus lang sa kanyang mga barkada at pagsusugal, pati na rin ang paggamit ng droga. Minsan nga ibibenta pa ang mga gamit namin sa bahay para mabili ang bisyo niya. Kaya pinalayas ko na. Sakit lang sa ulo at nakaka-stress. I was hoping na magbabago siya. Pero umabot na lang ng 4 ang mga anak namin ay ganun pa rin. Walang pagbabago. Alam mo naman tayong mga Pinay na babae, gagawin lahat ang pagtitiis, maisalba lang ang sitwasyon. Kasi ayaw kong mabigyan ng broken family ang mga anak ko. Pero na-realize ko na mas mabuti ng broken family kaysa toxic yung family. Yun ang ayaw kong ma-witness ng mga anak ko. Okay, back to my Afam. 5 days later ng pagchat-chat namin ay he asked me anong ginagawa ko for a living. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sabi ko, I used to have a business. Pero, COVID nga nahinto. Sabi niya, paano yung gastos namin araw-araw? Sagot ko naman na meron pa akong maliit na ipon. But I'm not sure kung kakasya until matapos ang lockdown. Ang sabi niya, I sent you money. 5,000 pesos for your expenses. Nashock po ako, madam. Hindi ko akalain na tututuhanin niya. Kasi nga maraming scam ngayon. 5 days pa lang po kaming magkakilala. Tapos, sinend niya ang details niya at control number. Then, iba yung name niya sa Facebook. And he told me yung Facebook na inad ko pala ay dummy account lang niya. Then, he added me sa real account niya sa Facebook. After that, regular na siyang magpapadala sa akin. Napakagalante niya po. 2 weeks later, nang magkakilala kami online, ay nagpadala siya ng gift from online. It was a kitchen appliances worth 8,000 pesos. And then after 1 month, kasi birthday ko noon, the next month, ay binilhan niya ako ng phone worth 28,000. As in, hindi ko talaga ma-imagine ba't ganun siya kagalante. Kakakilala lang namin. Siyempre, para akong nanibago, madam. Every time he sent me gift, I posted it on Facebook, which is sana'y hindi ko dapat ginawa. I should supposed to keep it in private. Minsan, may dadating na package na hindi ko alam, galing pala sa kanya. Pinagawan niya rin po pala ako ng bahay. Binilhan ng mga gamit sa bahay. Pati mga anak ko, binilhan niya ng mga gadgets like phone and laptop.
Every time may birthday sa mga anak ko ay magsisend siya ng pang-birthday. Until na-surprise ako kasi may friend ako na nag-deliver ng food. Kasi may afam chatted her to buy me some food to surprise me. Medyo na-alarma ako kasi nag-chat-chat pala sila ng friend ko nang hindi ko alam. When I check his friends list, friend pala sila ng kaibigan ko. Tas ang sabi ko sa kanya, bakit nasa friends list mo yung friend ko? Ang sagot naman ni Afam, she chatted me first and I added her. Kasi gusto niya yung friend ko ang mag-deliver sa mga gift na gusto niyang ibigay para sa akin. Ang sabi ko kay Afam, pwede mo namang idiretso sa akin. Pero ang sagot niya, I trusted her. She's the only woman I can trust. Oh my God, para akong binagsakan ng langit sa narinig ko. Bakit ganon? Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ng Afam ko. Until I told him na baka may ibang motibo yung friend ko. And he said, she's not my type. Ayun, naniwala naman ako sa Afam ko. Until unti-unti nang bumalik normally from COVID. Pero hindi pa rin bumalik normally ang business ko. I tried to open my business again, but still napakahina ng benta. Still not enough yung kita ko para sa rent ng area namin, pati na rin sa aming food at pang-araw-araw na gastusin. My Afam encouraged me to do more, pero hindi kasi siya makarelate sa sitwasyon natin dito. Kino-compare kasi niya sa lugar nila. Dapat daw ganito ang gawin, dapat ganyan. Never pa kasi siyang nakapunta ng Pilipinas. He still support me naman until nafe-feel ko na baka nahihirapan na rin siya. Kaya I decided to find some job. That time, napakahirap talagang maghanap ng trabaho. Before COVID time, I had an Indian friend who's working here. Nagpapalending yung Indian. At isa na ako na may utang sa Indianong yon. Mabait naman yung Indiano. Lagi siyang kumakain sa karinderya ko noon. At close din siya sa mga anak ko. Kasi ang sabi niya, magkasing edad daw yung third child ko sa anak niya. And when I open again my business after COVID, ay lagi pa rin siyang pumupunta doon. Happy naman ako kasi customer yon. Tapos laging malaki ang mababayaran niya every time na kumakain siya. Minsan nga, ini-invite niya ang mga friends niyang mga Indiano para kumain sa karinderya ko. Gustong gusto ko rin naman kasi nga malaki ang benta kapag doon sila kumakain. One day, habang naghihintay siya sa mga kaibigan niya, nag-usap kami sa labas ng karinderya. Kumakain po ang Indiano, madam. Kaya lang, yung friend ko na naging friend din ng Afam ko ay napadaan. Wala lang ako kasi wala naman kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang about sa buhay-buhay. Tapos alam din ng Indiano na may boyfriend akong Afam. Happy pa nga siya kasi naaawa din daw siya sa sitwasyon ko. Dahil ako lang mag-isa ang bumubuhay sa mga anak ko. At least daw ngayon may katuwang na ako. After few days, na-shock ako sa message ni Afam. Kasi ang sabi niya, may nakakita daw sa akin with my Indian boyfriend. So sweet, talking outside the karinderya. Galit na galit siya, madam, to the point na binablock niya ako. I messaged him sa email niya to reconcile and explain my side. And I told him may utang kasi ako doon. Before pa kita nakilala. Kaya lagi siyang pumupunta everyday para kumain. And I also explained to him na he is a married man and we're just friends. If someone saw us talking, it's all about business. Walang mali siya. Hindi ko naman pinangarap na maging kabit. Kasi nga may asawa at mga anak yung tao. So in short, my Afam understands my explanation. So madam, after ng usapan namin ay pinadalhan niya ako ng pera para mabayaran ko na ang utang ko sa Indiano. Para hindi na daw bumalik yung Indian sa karinderya ko. So ayun, binayaran ko at naging okay na rin kami. But hindi ko talaga matanggap na yung kaibigan ko pala ang nagsumbong sa Afam ko na nakita niya daw kaming sweet na sweet like lovebirds ni Indiano. In short, sinisiraan niya talaga ako sa Afam ko.